Ayan, so magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon, baka Oreños, di ba? So mga bagong mukha tayo ngayon, no? Bagong setup din. Parang rebranded, Oo. pero same pa rin na din naman, di ba? Yes. Ayan. Pero ano Pero ba hindi purpose balita natin? yung ibibigay natin. Ano ba? Mamaya pa yun. Sige nga, explain mo nga, about saan ba ang Unfiltered? Ayan, so yung Unfiltered, ito'y podcast ng kabataan. Unfiltered. Unfiltered. So walang script to. Okay. Ano nga bang opening motto natin? Ayan, so simulan natin sa opening motto natin. Okay, So, sabay tayo. 1, 2, 3. Unfiltered. For the youth, by the youth, and of the youth. Ayan, wow. So, Sobrang kabataan bigat to, na, pure kabataan. Oo, parang sobrang bigat nun, di ba? Oo. Pero ayun, bago tayo magchikahan pa at mas lumalim ito, magpakilala muna tayo. Ayan, nahulog na nga yung Nako, ano ko. sobrang excited Grabe. kasi eh. Kaya nga eh. Eksena siya. Pero sige, magpakilala ka muna. Ikaw ang mauna. Ako talaga? Siyempre, sino nauna sa atin dito? Hindi, ako nga Ikaw, pala. di ba? Ikaw. Sandali, dapat yung isa doon. Ay, oo nga. Kuya Jelly, ikaw na lang. Jello. Well said, well said. Oo, Diba? ang Ang daming daming nasabi. Grabe. Palakpakan natin yan. Oo. Sige. Hindi, pero syempre nanonood si Jello sa atin. Hello, Kuya Get Jello. well soon, Jello. We'll see you soon. Oo. Yan. Sa next episode yan, si Jello. Abangan na lang niya Oo, kung abangan anong natin. pasabog natin. Oo, kay diba? Jello. Ayun, so, Ayan. ako na talaga magsa-start. Oh, ikaw na. Sige. So, ako po si Gabby De Guzman. 23 years old from Barangay Molino 4. Oh, isang kamay naman dyan, mala ano? Mala, pang beauty queen. Hindi Ay, ako beauty hindi queen. ba? Oo. Hindi ba? O, ikaw naman. Baka naman. Sige. Magandang hapon, Bako Oreños. Ako po si Hazel Macarubo, 22 years old mula sa Barangay Mamboguan. Wala, ang lapit mo lang Oo pala. naman, sobrang lapit lang. Isang tricycle lang, tapos jeep lang. Andito Teka, na hindi mo ako. ata sinabi yung age mo eh. Uy, sinabi ko Sinabi mo, 22. magkaising edad lang tayo. Pero sa tanda ka, kuya. Ay, hindi. Kasing edad lang tayo. Hindi, kuya. Si Jello, ikaw. Jello, kaya, ilan taon ka na kaya Jello? Ayun, ang dami niyang sinabi. Oo nga eh. Oo. Pero ano siya, parang shy type. Ayaw niya agad sabihin Oo. yung age niya eh. No? Pero ayun nga, kamusta ka naman ngayong araw na ito? Since ito ang ating first episode, Oo pilot nga eh. episode natin to. Actually, ako sobrang excited. Kasi nga, di ba, yung motto natin, for the youth, by the youth, and of the youth. Ayan. So talaga ito nakafocus to dun sa kabataan. Kabataan. More on maka-spotlight dito. Ano ba yung mga ginagawa natin? Di ba? Since, tulad ng sinabi ni Dr. Jose Rizal, di ba? Tayo yung pag-asa ng bayan. So marami tayong fresh ideas. Oh, wait lang. Kailan birthday ni Dr. Jose Rizal? June 19. Akala ko di mo alam Oo. eh. Alam ko yan. Gamitin mo siyang citation, tapos di mo alam birthday niya. Hindi, alam ko Oo. yan, Ayan, oo. alam naman. At least alam Ano mo. tayo sa history. Kasi nakakahiya naman eh kung sabihin niya tayo ang pag-asa ng bayan tapos di mo Oo. alam ang kaarawan niya, di ba? Oo. Baka biglang bumangon yan. Di ba? Nakakatakot yun. Oo. Hindi, pero pag ma-meet ko si Dr. Jose Rizal, sasaludo tayo kasi siya yung naging catalyst, di ba? Tama. For the revolution. For the Philippine Revolution. Okay, so anyway, since tapos na tayo magkamustahan, no? Okay Wait ba? lang, hindi pa kita nakamusta. Ay, hindi ba ba? Oo, Huwag ikaw na kasi. kamusta naman? Okay na okay at masayang masaya. Bakit ka Kasi, masaya? syempre naman, bilang first episode natin to, nakabilang agad ako. Ay, oo. Di ba? At kasama nun, nung time na unang na-launch ako sa Bacoor Bulletin, di ba? Oo. Parang nag-rebrand din siya. So, very happy na dalawang program na nag-rebrand, nandun ako, parte na ako nun. So, maraming salamat po, mga Bacooreños. Ayan. And so, panoorin po natin mamaya yung Bacoor Bulletin. Ay, grabe, bigla ng shinare na agad. Nang plug na agad nag-plug tayo, na agad. no? Di, pero sandali. Ayan, nawala tuloy ako. Ayan. Pero yun nga. So, kamusta naman yung month mo? Kasi since taga-sang school ka nga. Ako, grabe talaga. Oh, Ako talaga doon ka ay sinimula, from no? Lyceum of the Philippines, University Cavite. So talagang tubong Caviteña ako. Caviteña. O ikaw ba, saan school ka? Baka tayo mong banggitin. Hindi. Ako taga Dasal University, Manila. Oh, yayamanin ka. Buti hindi ka konyo. Hindi ako konyo. Hindi. That differentiates me from other Lasalians.
from Manila. Kasi baka kung konyo ka, baka nasampal na kita. Ay, Sorry, hindi po magiging violente. Violente? Hindi po. Sorry. oo. Ayan, Hindi. Actually, natanong na rin yan sa akin several times. Like, syempre, I have classmates, tas batchmates, lahat Ayan, sila English Englishero siya. eh. Oo. Oo. Tapos tinanong nila, bakit ikaw parang hindi ka nag-English masyado? Eh sabi ko, from bata ako, hindi naman talaga ako nag-English eh. So like, I mean, I know how to speak, pero hindi ako yung talagang, yun yung ginagamit ko everyday. Hindi yun yung first language mo talaga. Oo. Siyempre nakakaintindi tayo, pero hindi tayo katulad ng iba, di ba, na konyo. Pero buti hindi ka na-pressure dahil nga yung community mo talaga mga Englishero. Buti hindi ka na-pressure mag-English palagi. Hindi naman. Kaya ko makipagsabayan sa kanila. Wow. At yun, Ang sabi mo nga, yabang. yun yung it differentiates you from the others. Oo. And then also, alam ko kasi paano maki-adjust dun sa culture. Oo. Oo. Pero Kaya, naman talaga, at marunong ka talaga makisabay at Oo. makisalamuha talaga. at talaga sinimulan natin sa, ang dami kung namang- saan tayo nang galing. Oo, alam ko mamaya pa yung usapan na yun. Oo nga eh. Oo. Mamaya pa. Pero sige. yun nga, itong unfiltered, unscripted to. So, Kaya- live din tayo sa Facebook. Oo. Kaya pasensya na po kung medyo magulo kami kasi talagang unscripted ito. Mm-mm. Hindi po namin alam ang aming pinagsasabing Oo. at the moment. Oo. Pero meron naman kami guide. May para- guide outline pero talagang walang Oo. pagbabasehan ano bang daloy ng pag-uusapan namin. Pero ito na nga. Balik na tayo sa outline natin. Sige. Meron akong mga slam book questions dito. Familiar ka ba doon? Slam book. Oo. Dati nung elementary, may mga slam book lagi Oo. binibigay, di ba, pag sa mga classmates mo. Oo, So, like, lagi answeran pinapasagot. nyo yun. Oo. Ang pinaka-favorite kong sagutan, who is your crush? Yun yung Sino ba ang crush mo ngayon? Madami. Ay, madami. Charis! Hindi, Teka, sandali. Since naman to, wala to dito sa notes natin. wala. Pero, how's your love life? Ay, Bago tayo humantong doon sa mga slam book questions. ganyan ang gusto mong tanungan ha? Sinimulan mo Sige, ha? sige, Sinimulan sige. mo. Ako, I am in a very happy, committed relationship. 4 years na kami. Ay, grabe. Oo, since senior high school pa. Ay, wow. So, you are high school sweethearts. Yes, senior Tagal. high school sweetheart. Oo, Mm. tagal. Partida, online class pa yun. Hindi ko alam paano nangyari Oo, yun. I-shout out naman natin sino yung Shout lucky guy. out sa'yo, Mickey. Hello. Anong pangalan? Mickey. Mickey? Oo. Hi, Mickey. Ikaw naman, dahil natanong mo ako about sa love life ko, kamusta ang love life mo? Okay, punta na tayo dito sa natin. Ayun, next question, please. Hindi, pero syempre, transparent tayo. I'm single for about 2 months now. 2 months. Oo. Pero I'm happy rin na I'm single and I'm enjoying my life. Wow. May pinipurso ka ba ngayon? Wala. Wala. Oo. Wala, nakafocus tayo sa career natin. Wow. Sa- Build ng career mo. Ano ka, career or love life? Huwag na nating pag-usapan yan. Medyo, Joke lang. medyo tough ang question, no? Oo. Hindi, pero for now, nakafocus tayo sa career. Lalo-lalo na nandito tayo sa Bacoor TV. Yes. This is public service and public information na binibigay natin, di ba? At saka sa age natin, dito talaga tayo sa pagbibuild muna ng career natin, ng portfolio. Mm-mm. Di ba? Build ng ating sariling identity as an Oo. individual. Mm-mm. Pero ayun, balik tayo sa slam book O questions. sige, balik na tayo Ayan, sa slam sige. book question. Since kanina nabanggit mo, ikaw ay 23 years old. Ano ang zodiac sign mo? Zodiac sign. Naniniwala ka ba sa ganon? Oo. Ako din. Nanonood tuloy. Oh my God. Oo, nagbabasa ako ng mga horoscope. Tapos, ano yung kapalaran ko for for this year. Oh, Di ba may mga ganun eh? anong sabi naman sa horoscope mo? Hindi ko na maalala. Pero ano bang muna zodiac sign mo? Ayun, so ako po ay June Cancer. Oh, June Cancer. Actually, Oo. ang palagi kong nakakasalamuha ay May Cancer. May walang May May Cancer. Cancer. Gemini. Ay, naisip ko. Gemini. Ay, joke lang. Oo. Mali pala. Fake news. Hindi po. Nako, Sorry. Wala pa Mali. pala ako na-encounter na June Cancer. Ikaw pa lang. ako pa lang. Oo. Ah. Ang nang puro ko I'm ay- one of a kind. Yeah. Sabi nga, ni Gabby de Guzman. Ayan. Tawa ako doon sa Soundtrack. Pero since wala pa nga akong nakakasalamuhang June Cancer, ano yung trait ng isang cancer na napapansin mo rin sa iba? Wait lang, napapansin ko sa mga June Cancers. O kahit sa ano pa bang month? July Cancer? Oh, may July Cancers. Ayun. Like, I don't know eh. Hindi ko kasi sila ma-differentiate per month. Pero cancer in general,
we're more, home-based, family-oriented. Sorry, home-based tuloy. Family-oriented. Home-based. Ano ka doon? Pinagsasabi ko yun, no? Hindi, family-oriented. Wait lang, halatang unscripted to. Oo, unscripted. Unscripted talaga. Tayong kung ano-ano ang pinagsasabi natin. Hindi, pero ayun nga, mga cancers in general, family-oriented. Tapos, mostly kasi like, hindi naman emotional in a sense na laging umiiyak. Pero like, we use our emotions in making decisions. Oh. Like, napansin ko siya, like, in world leaders as well. Tapos, ayun, in people na nakakausap ko, ano sila, like, they use their emotions to decide. Sa tingin mo ba yung pagiging emotional mo pag nagkakaroon ng decision making, good thing ba yun? Sa akin, it's a good thing. It's a good thing. Kasi it balances yung yung technical expertise with the demands nung nangyayari emotionally. Sinalang talaga ako. Like, Mr. Pambato ng Humes. Humanities and Social Sciences. Plato. Hume's Plato? Oo, yun. Kasi parehas tayo ng section natin. Pero hindi mo na ako naabutan nun. Mamaya i-discuss natin yung campus life. Graduate na ako nun graduate na. Pero dito muna tayo sa experience ko. Yun nga, like sinabak ako bigla. Tapos syempre nag-training kami, ganyan-ganyan. Ako naman nun, syempre training, ganyan. Tapos nung nasa pageant na mismo, para akong ewan doon. Like, syempre smile ka. Pero yung question and answer, yun talaga like na... Nasagot mo yun? Nasagot ko yun, oo. syempre. Syempre Tapos, may opportunity ka doon. Oo. Ayan, so bago tayo... Ayun, so ikaw naman, Hazel. Wait lang yung zodiac. Pero wait lang, parang merong note sa atin bago tayo proceed dun sa zodiac sign mo. Yung Ano ba yun? about sa disclaimer natin. Ano nga bang disclaimer natin? Napaka-importante nun. Bagitin na ba Ayan. natin? So, makikita niyo po sa ating screen ang aming disclaimer before we proceed. So, the views and opinions expressed by the host in this program do not necessarily reflect the views or positions of the entities that they represent. So, this program is by the youth, for the youth, and of the youth. Ayan. Mahalagang may disclaimer tayo kasi baka mabash tayo dito. Nakalimutan pa natin kanina. Ay, comments? Check ba tayo Ayan, sa sandali. comments? Teka lang, di ko pa na-open. May nagko-comment. Ay, meron? Ayan, Teka lang. manonood din. Before tayo mag-proceed dun sa zodiac sign sige, mo, alam mo sige. hindi tayo makaproceed dun sa zodiac. Kaya nga check mo natin yung comments na yan. Ayan, Teka lang. pa-watch, pa-shout out daw. Ay, Oo. shout out po kay Kuya Mark, ang aking very, very supportive na kuya from the very beginning pa lang. Ayan, hello thank po. you so Ayan, much shout po. out. Thank you so much. Ayan. Actually, share ko lang din. Kasama ko siya mag-audition. Idagdag mo na dyan yung zodiac sign Ayan. mo. Ang napansin ko sa January Capricorn, mga hard worker talaga. Actually, ito, kukwento ko na. Last October 2025, nagkaroon ng pa-audition dito sa Bacoor TV. Ay, talaga? Nag-audition ako. And isa siya sa kasama ko noon, si Kuya Mark. Ayan, And hello po. actually, sobrang supportive niya. Alam mo, nag-doubt ako sa sarili ko noon Pero siya sabi niya, hindi, ang galing mo, dear. I-continue mo yan. Mag-venture out ka sa field na yan. So, ayan, Kuya Mark, nandito na po ako ngayon. Maraming salamat po sa support niyo. Ayan. Hello po, Kuya Kuya Mark. Kuya Mark. Ayan. Okay. Ayan, so... Ay, may nakita kong comment. Hello po. Pwede po bang mag-guest up ako sa channel nyo? Uy, pwedeng Ayan, of course, Yun pwedeng ang gusto pwede ko. po. Laging may agad na tayo. Oo. May guest na agad Ayan, tayo. flicker. Ayan. Wait lang, ano Oh my nangyayari? God. Nangyayari. Pero alin po, message na po kayo sa Bacoor TV channel Yes. page at babalikan po namin kayo. Malay nyo, ang apo nyo ay maging guest namin sa next Oo. episode. Diba? Actually, ayun, before tayo mag-proceed sa iba pang mga Sambo questions, marami po kaming naka-line up na mga guests Yes. At for this marami pang program. episode. Yes. Marami po So, kayong aabangan. kaya abangan nyo po every 4 p.m. po yan ng Wednesday. Kami ni Hazel, ako po si Gabby, At si Kuya? Jello. Ayan, so, Jello. marami po kami naka-prepare. So, ang talagang motto namin dito is, this is a program ng kabataan. So, we Yes. will interview, we will guest them. So,
Everyone's welcome. Opo. Para sa Oo. mga interested nating kabataan dyan, huwag po kayong mahiyang mag-reach out Oo. sa aming Facebook page para po ma-invite namin kayo dito sa Unfiltered. Kagaya nga ng sabi sa isang, pwede ba nating sabihin, isang brand, Anong brand yan? huwag magiyang magtanong. Ay, Oo. di ba? Diba? Tsaka nakapag-sponsor na Ay, tayo. oo. Pag-sponsor na natin sila. Pero Ay, yun po. grabe, Oo. parang, Ayan. ano kaya? Teka Para lang. tayong nasa Met Gala, may mga, Ala, feeling ko, pati dito umuulan. oo. Hindi, ako Ay, di naman ba? feel ko, nasa Met Gala tayo, mga Glambot. flickers. Ay, Oo. Paparazzi ang Paparazzi. atake. Oo. Ayan. Ayan, so next slambook question natin. Ah. Ito. Sige, anong tatanong mo sa akin? Ano yung last song na napakinggan mo? Kanta ni MRLD. Sino yung, ito, wait. Last song na napakinggan mo, tapos yung artist. Ay, ganun. Last song na pakinggan ko ay Just Because ni MRLD. Sorry na ano ko yung pangalan niya. Yun, Just Because. Wala. Anong genre siya? Hindi ko alam. Actually, hindi kasi ako magaling mag-differentiate ng genre ng kanta. Parang kung ano lang yung masarap pakinggan sa tenga ko, yun yung pinapakinggan ko. Actually, same. So- Wala akong pinapakinggang specific Oo, genre kaya talaga eh. Hiningian ako, anong playlist mo? Parang wala akong maibigay kasi wala akong parang hindi unique yung music taste ko. Oo. So, yun yung sa akin. Oo. Parang kung ano lang yung mapakinggan ko, na magustuhan ko, yun na yun. Mm-mm. O, Actually, ikaw ba? same. Wala akong specific genre talaga eh. Oo. Oo. Sige, pero ikaw, ano bang last song na napakinggan mo? Ito talaga, inopen ko talaga yung ano ko, no? Para makita ko talaga ano yung pinaka-last song na napakinggan ko. So yung last song na unscripted to Scripted. Oo. Last song na napakinggan ko is, nako, parang di pwede. Ano ba yan? Nako, TV2 eh. Tequila Rose by Hail Mary and Al James. Anong genre niyan? About saan yan? Actually, hindi ko rin alam ba't ko siya pinapakinggan. Naalala ko na kaya ko siya pinapakinggan kanina. On the way here sa City Hall, ayun, pinapakinggan ko siya para, actually, hindi ko rin alam ba't ko siya pinapakinggan. Kasi nga, sabi mo nga, parehas tayo. Kung ano masarap pakinggan sa tenga, yun na Oo. din yun. Kasi minsan pinapakinggan ko mga instrumental, mga... Ako, never ko nagustuhan instrumental. Bakit? Feeling ko, naantok lang kasi ako. Ay, Ganun. sa bagay. Pag nakikinig kasi ako music, gusto ko yung parang magigising ako. Kasi madalas, kapag may ginagawa ako sa bahay, nakikinig lang ako sa music. Kung hindi ako nakikinig ng balita, ng radio, music ang pinapakinggan ko. Yun ang aking background noise. Kaya kung mag-instrumental ako, edi baka nakatulog na ako, in the middle ng ginagawa ko. Oo Di nga, sa wala bagay. din. Wala akong progress. Pero ako nun. instrumental. Kasi kaya ako gusto yun, nag-i-imagine ako ng mga scenarios. So gusto mo yung kunyari nasa music video ka? Oo, yung mga ganun. Ngayon maulan Oo. ngayon. Ganun ka ba pag maulan? Parang feeling mo broken-hearted ka? Feeling mo ikaw yung Alam nasa mo, wag na music? nga natin. Ay, Joke lang. sorry. Hindi, minsan ganyan. Hindi, lahat naman tayo ganun eh, di ba? Like, pag maulan, na nakikinig tayo sa mga... Lahat ba? May Music. mga ganyan ba sa inyo? Please comment down Oo, below. comment down below, Oo. guys. Kung Oo. relate kayo kay Gabi Oo. na kapag umuulan, sumisenti din. Kasi ako hindi pa naman so far. Oo, kasi 4 years eh, di ba? Tagal. So Oo, syempre, tama nga naman. Wala naman akong dahilan para Oo. magsenti. Oo, Diba? pero sandali, bago tayo mag-proceed. Ayan, we have 10 viewers na. Oh my gosh, wow. Ayan, madami. May mga nanonood. Sana Ayan, so, more pa po. Yes, hello. Dadagdagan pa natin yan sa mga susunod na episodes. Kaya pakilagay na po sa comment section nasaan kayo, anong ginagawa niyo sa buhay. Anong ginagawa niyo ngayon? Di ba para ma-shoutout namin kayo? Ayan. So, ayan. Anong next slambook question natin? Ito, anong last movie ang pinanood mo? Ayan. So, sino ang sasagot ako? Ikaw? Ikaw ako, na, ako kasi na. ako nagtanong. Oo nga pala. Sorry. Ako hahanapin ko pa ano bang last na pinanood ko. Actually, yung last na napanood ko, several days ago to eh. Kasi parang ano siya, ewan ko na nagugustuhan ko yung theme niya. Yung Pacific Rim, yung monsters, tas may robot, yung malalaki. Oo. Pinanood ko yung Pacific Rim 1, tas yung Pacific Rim 2, yung Uprising. Ayun. Wala lang. Kasi lumabas siya sa TikTok ko. Tapos sabi ko Na-curious parang, ka? oo. Although kasi nung bata ko, favorite ko rin yan, yung Transformers, Pacific Rim. Pero yun nga, I backtrack. So, last movie I watched is Pacific Rim. Then the second is yung Pacific Rim Uprising. Di ako Talagang familiar binge-watch sa ko siya. ano eh. Oo. Maging magkaka
magkaklase nga tayo. Law Oo. school tayo, but together. Medyo Ayan. mag-gear lang tayo away from the slam book questions. Bakit mo gusto mag-law school? Bakit parang magandang mamaya tanong pa yan? Hindi, mamaya na nga natin Mamaya na tanong. yan. Oo. Para medyo, Oo, diba? sige, mamaya natin tanong. Ano muna tayo? Very chill moment lang muna tayo dito. Oo. Tapusin muna natin yung mga slam book questions. Oo. Para makilala nila tayo, di ba? O sige, next. So, ano naman yung favorite food mo? Ako depende yan sa sa food. For example, Bakit? like mo sa ulam, ang gusto ko sinigang. Ah, Kung sa same. dessert, ang gusto ko ay ano yung dessert na gusto ko? Usually ice cream ganon. Sa dessert. Kapag naman, kung beverage naman, coffee. So iba-iba Coffee. siya. Oo. Eh ikaw ba? In those categories din. Oh, Ano yung sige, sinabi kung mo kanina? Sa ulam, sa ulam. dessert, sa beverage. Ulam, favorite ko, kare-kare talaga. Oh, with Oo. maraming bagoong. Oo, tapos yung Solid. parang malalasahan mo yung Oo. pagka-peanut niya, yung mga ganun, di ba? Mm-mm. Sarap yun. Tapos yung next. Ah. Ano yung next mo? Dessert. Dessert. Dessert yung favorite ko talaga, halo-halo. Ooh. Nagkikrave ako sa halo-halo ngayon. Tapos yung pangatlo, beverage. Coffee din. Coffee din. Yung latte. Oo, Solid, latte. solid. Tapos sabihin din natin, nagkikrave talaga ako ngayon sa sangyup. Ay, grabe. Grabe naman gutom mo. Oo. As in, ilang weeks na ako nagyayaya sa mga kaibigan ko, magsangyup tayo. Magsangyup. Pero typical youth talaga, mahilig na rin sa kape, no? Oo. Diba? Mm-mm. Ewan ko ba, addict na ata ako Oo. sa kape. Hindi, pero syempre wag din natin i-invalidate yung mga mahilig sa matcha. Oo. Uy, ako mahilig din ako sa matcha. Mahilig ka sa matcha? Pero kasi, Naku, ayoko mag-comment. Hoy! Yan na. Dito tayo magkakatalo. Kaya hindi ko muna binanggit Pero, kasi, actually, pantay lang coffee and matcha. Oo. Pero pag nagtitry ako ng new cafes, matcha lagi yung pinipili ko. Kasi, for me, if masarap ang matcha nila, tsaka ko sila babalikan. Ay, ito. Speaking of masarap na matcha, meron akong, yung friend ko kasi, around May ito, nag-meet up kami, tapos, we went dun sa isang, it's in Alabang yung establishment na yon. Masarap yung strawberry matcha nila. As in, dun ko naging favorite yung matcha. Pero hindi ka fan talaga ng matcha kung Hindi as ako is fan lang ng siya. matcha. Alam mo kung bakit? Lasang damo. Oo. Gets. Okay lang. Hindi, lasang damo kasi. Hindi, pero yung strawberry matcha na yon, ang sarap talaga niya. Like, hindi mo malalasahan parang damo. So parang okay lang sa'yo mag-matcha, basta hindi siya ganun, mas, yung lasa ng matcha. Oo, yung concentrated prominent, di oo. ba? Oo. Kaya ang Sana sarap-sarap nun. tanungin Hindi natin natin ng pwedeng sabihin dito Tanungin natin ating mga viewers, kayo ano bang favorite drinks nyo? Ma-coffee ba kayo, ma-matcha, or Oo. ma-milk tea? Ayan, dito Mm-mm. pala. Oo nga. Comment down below nyo, guys. Comment down below para mag-survey tayo dito. Oo. Kasi di ba like, heated debate Oo. among us, mga Gen Zs. Kung ano yung mas masarap, coffee ba or yung matcha? Pero speaking of matcha, nakakatuwa kasi 'di ba ang matcha originated siya sa Japan. Lumalaban talaga? ng ating ube ng Pilipinas. Ay, oo. Diba? Nabasa ko yan I love somewhere. that. Oo. Hindi magpapatalo. Pero kung between ube and matcha, maube ako. Ube? Oo. Actually, masarap Siyempre, nga doon siya. tayo sa sariling atin, Oo. di ba? Tapos pag nasa halo-halo rin di ba? Ay, Pag solid. maraming ube Oo. siya, masarap. Ako gusto ko siya as in ube halaya. Lalo na Oo. pag mga Pasko, gano'n, pag New Year. Sobrang solid. Tapos, Ano na ang sunod natin? Ang dami natin oo pinag-uusap. nga, ang dami namin pinag-uusapan. Hindi ko na alam kung ano Oo. bang daloy. Nawawala na kami sa flow. Kaya nga sabi slam book question, ba't biglang naging pagkain to, di ba? Ayan, sige. Anong motto in life? Nako, wala pa akong maisip na motto. Actually, lagi pala akong merong. Hindi kasi to motto, poem to by someone. Pero, Sino author niyan? hindi ko kasi kabisado right now. Pero tanda mo. Tanda. Oo, tanda ko siya Like, ang gist niya, actually pwede na rin siya maging motto ko. Mhm. Ang gist niya, or yung motto na yon, motto ko in life is, Na Oo. hindi ko na babanggitin kasi na yung sponsor, oo, di ba? natin banggitin yan. Just do it. Ayun. Ako actually, parang wala akong motto in life. Talaga? Actually, pag hiningan ako, ano bang favorite quote ko, parang wala akong maisip. Parang ako, Mm-mm. kung parang it is what it is.
Oo. Kumpara sa Eh, di akin. yun na yung motto mo. Ayun ba yun? Oo. Akala ko kasi kailangan may author pa siya or parang may Oo, nagsabi. it is what it is. It is what it is. Parang sa akin, if it is for you, then it is for you. Oo. Ganon. Actually, maganda nga yan. So, hindi ako mag-chase for something na hindi naman talaga for me. Oo. Ay, tama. Parang feeling ko sobrang talino Teka, ko sandali. nun sa sound effect na yun. Sandali. Parang ano siya, hugot. Ay, hindi naman. Oo, why hindi would you naman. chase someone, di ba? Diba? Parang applicable din Hindi, sa'yo. alam mo, next na tayo. Okay, Next diba? na tayo. Ikaw ang naghuhukay ng sarili mong patibong no? Okay, sorry. Pero next na tayo. Let's sige, not sige. go to that rabbit hole. Sige. Una, One. I had an astrophobia. Alam mo yun? What is astrophobia? Astrophobia is yung extreme fear of thunderstorm and lightning. Yun pala yun? Takot sa kulog at kidlat. Okay. Next So, statement. takot sa kulog at tignan. Number one. Next statement. Marunong akong maggitara at mag-play ng drums. Okay, number two, marunong daw siya mag-play ng gitara at mag-play ng drums. drums. Pangatlo, I love everything about chocolate-flavored foods or drinks. So number Aside from Oo. coffee and matcha. Ayan. Okay. So ulitin natin, number one. Una, takot ako sa kulog at kidlat. Okay. Hindi, I had an astrophobia. Had. So ano yan? Had. Past tense. Marunong akong mag-gitara at mag-play ng drums. So, At ang gitara. pangatlo, I love everything chocolate-flavored aside from coffee and matcha. Chocolate. Oo. Alin Alin doon ang lie ko? Okay, so i-comment down below nyo ano doon yung two truths and one lie. Sige, Hindi, bago ko hulaan, ako muna, tapos sige, hula, sige. ganun. Sa mga tech people natin, dapat po, pipili din po kayo, alin po ba ang lie doon sa sinabi kong tatlo? Sasali Nag-i-on the natin sila. spot natin sila. Isasali natin sila. Oo. Ayan. Hindi, ako naman. Sige. So, two truths and one lie ko. So, number one, mahiyain ako. Kahit sila, parang inyong lie mo agad. Mali. Joke lang. Hindi. Wala pa akong sinasabi. Sige. Second, kumakanta ako noon. Kumakanta ka noon. Third, ito, tungkol naman to sa features ko. 1/3 Spanish kami. Oh. Oo. Okay. Oo. So maghulaan na ba tayo kung anong two sige. truths and one lie? Sige, Hindi, sandali. Anong una? Ako muna or yung sa tech mga ating tayo. tech Sa people? tech team. Sige po. Sa tingin niyo po, alin doon sa tatlong statement ko ang lie? Yung una, na dating takot ako sa kulog at kidlat. Pangalawa, na nag-play ako ng gitara at drums. Pangatlo, I love everything chocolate flavored. Ay, Nako. grabe. Ay, Alam ko na kung anong sagot nila. ang galing ng Oo. I love that. Sobrang witty. Oo. Ang galing. Yun po yung lie na sa tingin nyo. Lie. Lie daw yun. Sige. Lie. O ikaw, ano munang hula? Yun ang hula nila. Anong hula mo sa akin? Yung chocolate. About sa chocolate. Bakit? Wala lang. Hula ko lang. Feeling mo lang. Oo, feeling ko lang. At, ito na, re-reveal ko na. Okay. At ang tamang sagot, ang lie, I love everything chocolate. I hate chocolate flavored so Ay, much. ganun. Opo. Pero totoo yun, meron akong takot dati sa Oo. kulog at kilat. Di ko alam paano ko siya na-overcome. Pero, Pero ngayon wala na. So, kaya po nung nag-play yung hindi na ako nag-react. Kasi Ay, wala na. oo nga. Oh, Ay, diba? feel ko kaya nila pinlay yun. Tinakot ka. Feeling nila kung matatakot Tinest ako. nila. Pero ang Oo. galing nun sobrang witty nun. Oo, ang galing. Grabe, ang galing. Oh my God. Ikaw. Ano ulit? Mahiyain ka? Sandali. Okay, number one, mahiyain. Number two, kumakanta ako noon. 3, 1/3 Spanish kami. Sige, tech team muna natin. Tech team. Anong hula Anong niyo hula po? nila? Hintayin natin. Okay, drum roll. Ano kayang pasabog nila sound effects? Oo nga eh. Nako. Hala. Naku, nahirapan ata Oo. sila. Ay, ayan na. Ay, Nawala. nahirapan silang hulaan. Nahirapan sila. Feel ko alam ko na kung ano yung sagot. Ano? Kaya biglang nawala. Nahiya yung sound. Nahiya.
Yun po ba? Tama po ba kami na? Yun daw yung lie mo. Yun talaga yung lie. Ako, Uy, ang galing ko, na-gets ko ha, na-gets ko. Oh, na-gets ko, di ba? galing. Yun din yung hula ko. Mahiyain ka. Oo nga pala, lie pala yun. Oo. Sa lagay mong yan, mahiyain ka pa. Uy, hindi. Pero kudos sa ating tech team. Ang galing nila manghula. Oo, ang galing nila manghula. Oo. Ayan. Pati yung sound effects. Oo, magaling. Mm. Ayan. Pero yun nga, sandali. Oh. So since, ayan, nagpunta na tayo sa mga slam book questions about our zodiac sign, Dami ano ba natin yung mga pag-usapan. napakinggan natin, ng mga favorite music Oo, and pati films, movies. totas moto pa natin sa buhay. Ano naman yung dream job mo? Ayan. Oo. Dream job ko. Ito talaga. Ang dream job ko talaga ay maging reporter. Tama. We have to, meron talaga dapat tayong representation. Oo. Diba? Ikaw ba, since, di ba, your planning then as backup is Law. law, ano yung specialization? Yan ang actually hindi ko pa masabi. Kasi parang, andun pa ako sa point na, ang gusto ko na talaga is maging abogado. Pero at the same time, hindi ko pa alam saan ako mag-specialize. Oo. Kasi feeling ko, malalaman ko lang siya throughout my journey sa law school. Sa bagay. Doon ko siya Yun nga. mag-figure out. Oo. Kasi parang andun yung magiging calling ko as a lawyer, di ba? Mm-mm. Parang, ito talaga yung kailangan natin sa lipunan. Kaya dito ako. Oo. Ganon. Sa bagay, tama rin yan, no? Kasi talagang nasa humanities yung ano Yan natin talaga field. oo. Getting people engaged and also involved sa mga nangyayari. And speaking of, kasi since gusto mo nga, di ba, maging journalist, di ba, news Yes. reporter, kumantong tayo dito sa another topic na gusto nating pag-usapan, Ayan, which ayan, is sige, yung sige. I'm seated. yung actually napaka-relevant nitong topic na to kasi it's about social media use ng mga Kabataan. minors and kabataan. kabataan. Kasi alam mo niyan, it's a very timely issue. Yes. Right now, no, yung mga nangyayari sa ating lipunan. Society. Oo. Ikaw, what's your thoughts sa social media use? Sige, ano mo muna. Magbigay ka muna ng short description. Ano ba yung balita about saan? At Okay, ilan sige. taon ibababa? Oo. Ayan. Well, sige, simulan natin sa since alam natin yung nangyari lately sa mga sa Tacloban and other places. Yes. No, and biniblame is yung video games and social media. Yung violence doon na nakikita Oo, doon. and also Oo. the content na nako-consume ng mga bata. Actually, hindi lang naman bata, but also us. Di ba, mga kahit kabataan. Kahit sino gumagamit ng Oo. social media. And it's very important kasi di ba merong mga violent games, Yes. mga radicalism, extremism, and also yung violence na nangyayari. Di ba? So ikaw, what's your thoughts on that? Social media use ng kabataan muna, ng minors. Ako, parang pabor ako na ilimit ang use ng social media para sa mga kabataan. Hindi siya totally tatanggalin, pero bawasan. Kasi sa panahon ngayon, hindi natin pwedeng alisin ang teknolohiya kasi kasama na yan sa pag-evolve ng changing world natin Kaya ang pinaka sagot diyan for me is ilimit lang ang use kasi nga ang sobra, 'di ba, ang sinasabi, ang sobra ay nakakasama. Kaya kailangan moderately lang talaga. And especially sa setup natin ngayon, meron tayong hybrid na tinatawag, hybrid learning setup. Usually kapag hybrid ang learning setup natin, ano ba ang mode of communication ng mga teacher at ng students? Social media, messenger. So hindi talaga siya pwedeng alisin. But ayun lang, ililimit lang talaga, moderate use lang. And dapat ang mga magulang ay laging gagabayan ng kanilang mga anak sa paggamit nila ng social media, especially sa mga rated contents, mga rated 16 contents. Dapat talagang i-monitor yan. Hindi naman sa sinasabi natin na parang maghigpit, maging sobrang strict. Pero kailangan merong guidance. Huwag papabayaan ang ating mga anak na minor. Ayun. Actually, may in anak ako, addition no? to that, 'di ba, yung sinabi Anak na actually, in kabataan. addition to that, 'di ba, yung content and also the information that we consume. Sa akin dapat talaga iban na yung mga bata natin 15 and under. Actually 16 and under, para hanggang 15. Ban sa'yo. Oo. Kasi actually ginagawa na siya, for example, sa Australia. Kasi I have relatives doon. Yung mga kamag-anak kong bata pa, below the age of 16, wala na silang social media. And also, I read that sa news din
na yung ibang mga bansa rin, they're considering banning yung mga paggamit ng mga bata, ages 15 and below, ng social media. Kasi hindi natin alam ano yung kino-consume talaga nila ng information Tama. right now. Oo. Kasi ang daming pumapasok eh. Ang dami nakakalusot, Oo. 'di ba? Kahit na may sorting pang nangyayari, kahit may parental Oo. controls pa rin na feature ang mga apps, hindi may iwasan na may makakalusot talaga na sensitive Oo. na hindi pwede sa ating mga minor de edad. At saka hindi lang yun eh. Yung pwede ring ma-infiltrate ng mga extremist thoughts, Mm-mm. 'di ba? Na makaka-influence dun sa bata. Oo, lalo na sabi mo nga, developing stage pa sila. Dito Oo. pala yung curiosity nila, Mm-mm. 'di ba? As kabataan. In connection to that, still in the topic of social media use, is yung trust naman ng publiko sa news media. Kasi Ayan. 'di ba nandyan na, this is a new age. Oo. So nandyan na yung social media, ang bilis ng information. Kanina pa natin sinasabi yun, 'di ba, yung the way people consume information. So ang bilis, ang daming information na nakaka-dictate ng discourse, ng content, ng kung anong iniisip ng mga tao. Hindi lang ng kabataan. Although kanina, napag-usapan na natin yung sa bata. Oo. Diba? Na we disagree doon sa below ages 15, di ba, Mm-mm. na mag-use sila ng social media. So ano naman, sa news media, what's your take on that? Oh, sige. Kasi I think meron ka atang research. Oo. Eto, babanggitin natin, ano ba yung nakita nating balita tungkol sa trust ng tao pagdating sa paghahanap ng balita. Eto, Mm-mm. this is from the Inquirer, okay? Valid ano to ha? Reputable Oo. institution to. Okay? Sabi dito, trust in news has declined in the country as social media continues to be the dominant source of information for Filipinos. A study by the Reuters Institute found. So, sabi dito, according to this year's digital news report released on Tuesday, overall trust in news fell by 10% Mm-mm. from 38% in 2025 to 28% in 2026. This was lower than the global average of 37%. So, ang laki ng binawas. Oo. From saan yung benchmark from the last Yung year. year 2025 lang. to 2026? Oo, 10% agad ang binagsak. Oo. Yan yung trust, di ba, ng Oo, publiko sa grabe. news media. So, nakakabahala. Mm-mm. Kasi tayo ngayon, isa tayo sa tao na nagbabalita for Baco Oreños and Oo. nakakalungkot na itong survey na to sinasabi, bumaba na daw ang pagtitiwala ng mga tao sa panonood ng balita, pakikinig ng balita kasi ang nagiging source of information na nila is social media. Social media. And, okay, to play the other side, Oo. maganda rin kasi yung naging influence ng social Mhm. media eh. Diba? It makes information faster, Yes. Diba? Accessible siya sa lahat. accessible, and also, kung ano nangyayari sa ibang bansa, nare-receive agad natin. Oo. Walang delay. No? But yun nga, kagaya ng sinabi mo, may downsides kasi nawawala yung trust. Mm-mm. Dahil nga information is accessible to everyone, nawawala na yung yung mga reputable news organizations. Kasi nga sila talagang nahasa. Nasasapawan parang lagi lamang po tayong mag-abang sa mga reputable na at credible na institution ng ating mga balita. Marami naman po yan sa FB, mga verified. Huwag po tayong magpapaniwala sa mga fake news dahil ang fake news ay nakakasama. Mm-mm. Tama. Hindi ko na alam kung sabi ko, pero yun lang ang aking point. Ikaw ba? Oo. So bago tayo humantong kung ano man yung gusto kong sabihin, Oo. i-shout out natin Ay, ang may ating partner na wala dito ngayon. Ayan, Ayan, nag-comment siya ngayon sa ating Facebook Live. Ay, Ayan. Jello. Wala pala. Hindi, Wala pala. ito sabi niya sa nandyan pala, nag-comment nag-comment. siya. Ayan, makikita po nag-comment. natin. Sabi niya, the setup is so good. Kudos team Gabby and Hazel. Wow, Ayan. thank- So, Akala ko tahimik siya sa tabi ko. oo. Wala pala talaga siya. Wala siya dito. dyan. Ayan. So, We miss you. oo, we miss you. Sana nandito ka next time. Pero Oo. next time, meron na kaming pakulo, kaya maghanda ka. Mag-abang ka. Yari ka sa akin. Maghanda ka. Madami kaming tanong na ibibigay sa'yo. Oo, sige, ikaw naman, anong masasabi mo sa mga kabataan sa ating Bacoreños tungkol sa panonood ng balita? Oo. Pag-consume? Actually, for me, the way I consume yung information sa social media, whether Facebook, Instagram, X, Reddit, ang advice ko lang talaga is double check palagi. Double check
double check the information. Fact check and Oo. cross check. Oo. Yun. Yun, that's a Double term. check, fact check. Kasi sometimes yung algorithm ng social media, balita na pala siya last year or like last week. Bigla siyang pumapasok ulit. Oo. Diba? No? So like, for some, akala nila ito yung nangyari. At tulad doon, pag walang pasok, mga tao talaga, Oo. walang pasok, tapos nakalagay 2025 pa pala, hindi Oo. 2026. Mm-mm. Diba? Kaya nga dapat double check, Mm-mm. fact check tayo, cross check the information kasi mahirap yung yung bigla lang tayo share ng share. Oo. And basahin. Kasi pag sa headlines, iba kasi headlines eh. Kasi pangkatch lang talaga siya ng attention. Oo. Diba? Minsan nga parang magugulat ka yung binasa mong headline, parang tapos binasa mo yung buong article, hindi naman pala ganun yung gusto niya iparating. Oo. Kasi nga, pangpakatch lang siya ng attention ng And readers. it's better talaga na basahin nyo yung buong balita. Tama. Or yung story. Tsaka i-comprehend talaga kung ano Oo. man ang binabasa. Yun ang Kaya, pinakamahalaga. That's important. And maganda ito yung sinimula natin na topic for everyone. Now, Ayan. so tapos na tayo sa mga serious parts. No? So sa amin ni Hazel, we want everyone to be media literate. No, you read the news, double check it, fact check it, 'di ba? Cross check kasi napaka-importante niyan right now in our digital age, no? And as kabataan, no, we are the next generation, no. We should consume information ethically, Tama. no. And wag tayo magpakalat ng fake news. Oo. Kaya nga 'di ba ang mga journalist natin, nag-aaral talaga sila ng media ethics, Yes. media law and Oo. ethics para makapagbigay ng ethical na pamamaraan ng balita Yes, sa ating tama. sambayan ng Pilipino. Mm-mm. Ayan. Ayan. So, humantong na tayo sa mga deeper personal questions Ayan. para sa atin. And I hope may natutunan kanina yung mga viewers natin Oo. about media literacy. Pero no, ang gulo lalong-lalo natin na sa- magkwento, no? Parang pasikot-sikot yung kwentuhan natin. Oo nga eh. Para maintindihan Oo. kung anong bang goal natin dito. Pero sana may naiintindihan sila. Sana naman. Oo. And yun yung highlight. Oo. Diba? Ayan. So Sige. let's start. Nasa topic pa rin tayo ng social media. You're a communication student. Yes. So introduce yourself. Where did you come from? Ayan. Bakit mo chinus yung program mo? Ay, eto na nga. Oh. So, ako ay isang graduating communication student from the LPU Cavite. So, thank you so much. Ay. So, nag-com ako, least choice ko talaga siya. Third option ko siya. Ang first choice Talaga? ko talaga, legal management. Second option ko, BS Psychology. Third ko, ang BA Communication. Hindi ko alam anong pumasok sa isip ko para mag-communication ako. Pero kasi yung tanong sa akin that time ng admin, eto yung section mo ha, sure ka na ba? Wala nang palitan to pag na-confirm na. Ano yung parang something sa tanong niya na, ma'am, bawal na po ba magsalit ko? Ma'am, meron pa po bang slot sa communication? Diyan na lang po ako. So parang pinipressure ka? Hindi naman sa pressure, pero yung tanong niya lang parang, sure ka na ba? Bawal na mapalitan to ha kapag na-confirm na natin. Super bait niya talaga, pero alam mo yung decision making ko dun, sobrang sudden na parang, ma'am, okay lang ba? May slot pa ba dyan? Doon na lang po ako. Ganun lang talaga. Sabi niya, sure ka? Opo, dyan na lang po ako. And then, boosh. Communication student na ako. At never ko naman ni-regret. From first year. Wow. That was my best decision in 2022. Ang magpalit ng program. Diba? From legal management. Legal management to communication. Oo. Pero still No in the regrets. field of humanities, Oo. di ba? Kasi sa nasa isip ko kasi, andun pa rin, pwede pa rin naman siyang pre-law, Oo, pre-law yeah. na kurso. Wala namang problema. It's just that may advantage lang kapag ang kinuha ko is pang-law na agad, Oo. di ba? Tama. Kasi katulad yung sa'yo, with very, na siya, per law na, di ba? Mm-mm. O sige, ikaw muna, Ayan. pakilala ka muna. Magbibigay ako ng kasi sabi mo, di ba, pre-law. Mm-mm. Okay, so I'm a AB Political Science student from the Lasal University, Manila. So I'm also graduating sa same kami ni Hazel. Mm-mm. No, pero isang gusto kong i-correct na idea about political science. Actually, hindi talaga siya pre-law course. Oh? Oo, hindi talaga siya pre-law course. Kasi, in-explain sa amin ng mga professors namin, when you study political science, it's about the theories on power relations. No? If may discuss ka man dun about the law,
siguro constitutional law, political law, yung mga ganon. But on the field talaga na siya for pre-law, hindi. Hindi talaga. Oo. Kasi right now, ang subjects ko puro research. Same na din Oo. pala. Masabing equips me for law school. Wow. Oo. Pero like sabihin nating Talagang ma-international ka Oo. talaga, De, no? gusto ko talaga lumayas ng Pilipinas. De, Bakit? joke lang. Oy! De, mahal natin ang Pero Pilipinas. magandang topic yan, na bakit nga ba umaalis ang mga Pilipino? Oo. Ayan. I-topic natin yan next time. Kasama si Jello, Jello. Ilano. Oo. Actually, pwede. Yeah. Oo, diba? Next na topic natin. O yun nga, first is international diplomacy. Second, political science. Third is communication arts. Kung kanina pala. Sana Oo. all. Hala! Sana all. Sana all daw. Alam mo, imbes na matuwa ako, nagulat ako. Gulat niya. Sabi ko, sino yun? Oo, may bata ba dito? Uy, huwag mo itago yung anak mo, ha? Baka may... Hoy, wala pong akong anak. Wala Oo, wala pa akong anak. Hindi pa ako ready mag-anak. In this economy, it's a Oo. no-no, diba? Mahal-mahal ng mga bilihin. Ayan. So, ayan, topic natin, campus life. Kamusta naman campus life sa LPU? Eto, di ba, ikaw, narinig kita kanina na Oo. sobrang naggandang-ganda ka sa campus namin. Oo, ang ganda kaya ng campus ng LPU Cavite. Yung mga taga-LPU Cavite dyan, Ay, mga Lyceans! Alam mo, nagugulat talaga ako. Ayan, so mga Lyceans. So, batiin mo mga Lycean people. Unang tinry mag-take ng international diplomacy. Cavite or Manila? Manila, yung LPU. Kasi for international diplomacy. Ayan. Okay, so, di ba, yun nga sabi mo, maganda ang campus ng Cavite. Actually, oo. Familiar ka ba sa film na Diary ng Pangit? Oo. Doon yun sinut. Doon ba yun? Yes. At Teka, saka sino yun, nga artista sa Diary ng Pangit? Nadine Lustre, Lustre and tama. James Reid. Oo. Kasi baka magkamali ako at mabash ako ng mga no? Ng mga Lyceans, no? Oo. Kaya, Tapos ito pa, meron pa, Bad Genius. ay, hindi ko na alam yan. Oo. Yung Filipino version. Mm. Yun. Doon din siya nila sinut. Oo. Kasi maganda talaga yung campus nila. Actually, oo, sobra. Parang kapag maaraw. Tapos ang cute pa ng mga bibidan. Kaso nangahabol sila. Ay, mga salbahing bibe. Oo, nantutuka sila. Pero good thing naman, sa 4 years ko sa LPU, wala namang nangyaring tukaan ng ganon. Oh. Pero yeah, maganda talaga ang campus. Umiiwas ako sa kanila para hindi ako matuka. Kasi ayoko mapusa ang official Oo. page namin. Oo, no? Lalabas pa yung mukha mo. Oo, Ganun, ayoko ano. ng ganun. Pero yun, ayun. Oo. So, kung kayo, mga bibe, Oo. sa DLSU Manila, mga pusa, ang daming pusa. Ay, ang cute. Actually sa amin din, pero Oo. madalas sa may cafeteria lang sila. Yung Oo. bibe namin every year, pagkapasok mo pala ng main entrance, yung sa main event hall, yung ground Oo. namin, doon puro bibe na doon. Sa amin noon, laging pumapasok sa classroom. Kaya parang Cute. kaklase na rin namin sila. Sa Yung sa amin yung puso doon, binibihisan pa. Oh. Dinadamitan pa. Cute. So may dedicated organization man. Actually, take wala. care sa Pero kanila. sana magkaroon. Ah, Ayun. So oo. sa mga Lycean student government dyan, student organization, Mm-mm. sana magkaroon tayo ng ganong initiative, di ba? Oo. Pero actually, may mga students, mga individual Volunteers. students. Oo. Oo. Minsan nag-aampon sila. Even mga faculty members, nag-aampon sila ng pusa doon. Sila mismo yung nag-take care Yes. sa mga pusa natin. Oo. Actually, the same din sa Lasal. May dedicated org doon na nagte-take care sa mga pusa namin on campus. Oo. At tapos meron na ring aso. Oo. Totoo. Dalawang aso sa campus nakikita ko Sa amin, minsan. wala. Pusa lang talaga. Pusa lang Oo. talaga. Pero yun, sige nga. Sabi mo, tatanong mo ako, how's my campus life? Oo. Actually, sobrang happy ng community namin. Sobrang okay. Kasi ang mga faculty namin dun, well-equipped talaga sila when it comes to media field. Siguro ang request ko lang is, sana mas ma-expose pa kami when it comes to journalism. Kasi ang focus ng com sa amin is filmmaking. And nakakasad lang kasi parang doon na kami nagpo-focus. Paano yung ibang estudyante na interested when it comes to news reporting, radio broadcasting, TV Oo, broadcasting, medyo nawawalan ng spotlight. Mm-mm. Pero eventually naman, may mga prof naman kami doon na talagang tumutulong. For example, meron kami activity na requires ng TV broadcasting, tumutulong talaga sila. Oo. Tinutulungan nila
kami, nagpapahiram pa nga ng mga equipment. Pero, ayun, sana talaga mabigyan siya ng more exposure pa para sa mga students. Pero ang kinagandahan sa com din namin na hindi lang kami filmmaking Pero yun lang yung specialization. Pero exposing kami sa photography, events planning, hosting. Tas ang dami Nice. talaga. So, kaya nakakatuwa yung com sa amin kasi hindi kami kinukulong sa isang area lang. Expose naman kami sa lahat. So talaga Yun. nag-invest. Oo. Sa mga So, ganun. sana sa amin Katulad din. nito. Yes, ang ganda. Kung Nag-invest. makikita lang, Oo. i-360 view lang natin tong Oo. camera na to, makikita kung gaano ka-equip ang ating studio. Studio. O ikaw, kamusta ang iyong campus life? Gusto pa ba natin pag-usapan yan? Ay, De, joke lang, baka, joke lang. Baka hanggang mamayang gabi pa tayo Oo dito. nga, may oras pa po ba tayo? Oo, anong oras na, Meron pa tayong mamaya. Ayan. Ayan. So, very briefly, ayan. Yung sa campus life ko, actually masaya naman yung campus life ko kasi I met a lot of people kasi I also ran there di ba, sa student government sa DLSU. Twice. Twice din akong natalo. Yun lang. Oo. Hindi, pero I'm proud with that. Kasi, alam mo, in a democracy, kahit yung kalaban mo, higante, someone should still stand up to challenge that. Kasi yun naman yung essence ng demokrasya Di ba? Oo. Na you go out there, kung ano yung mga advokasya mo, kung ano yung mga plataforma mo, ihalahad mo sa publiko. No? And yes, actually hindi ako natalo twice. We got disqualified, first run ko, second dun talaga ako natalo. No? But, yun nga, as I've said, it's important pa rin na you try, na nanundun ka, di ba, on the field, and show, di ba, na democracy is still there. Na may tumatakbo pa rin, na merong functioning mechanisms in place. Wow, very well. So, Parang ang seryoso ko naman palagi. Kaya nga Oo, Ay, hindi, kasi- pero masaya campus life pero ko. ang hirap mong sabayan sa ganyan. Minsan hindi ko na maintindihan yung mga terminologies mong ginagamit. Oo nga no? Para akong robot Kaya no? nga. Hindi, pero masaya campus life ko kasi doon ako natutong uminom. Yun. Oo. Sana all. Sana, Hala, parang nag-aaya ng inuman tong mga... Ay, hindi. O, patingin na sila kung paano ka daw sumayaw sa bar. That's a story for another time. Story. So sa Gusto next nyo talaga episode daw po. makita? Next episode daw po. Oo. Hindi, pero masaya naman kasi nga you meet a lot of people mga konyo, Oo. meron din naman kami mga scholars doon, like lahat ng all types of people nandun. So like yung stereotype na like aircon humor doon, hindi naman totoo. May mga canal humor din naman. Pero madaming aircon mas marami humor. ang aircon humor. Oo. Saan ka doon? Aircon humor or canal humor? Hindi ko alam. Siguro in between. Feeling ko mas may aircon humor ka. Hindi ko, i-judge nyo na lang. Parang kami, Kuya Jello, mag-a-agree na mas may aircon humor siya. Diba, Kuya Jello? Talaga? Comment down yes if naniniwala ka na mas may aircon humor to si Gabby. Uy, hindi. Kaya ko naman mag-adjust na tao. Tinatawa lang ako. Hindi sila naniniwala sa'yo. Ayaw nilang maniwala. Ay, hindi ito. Speaking of campus life, since tayo early 20s, Oo. ano yung pinaka-embarrassing moment mo? Embarrassing moment. Actually, sobrang babaw lang neto Kasi, actually, di pa ako nakapag-try mag-live, may live VO for an event. Mm-mm. Tapos, bigla akong sinalang na, ikaw magbasa netong disclaimer na to ng announcement. Tapos that time, natatawa ako. So, ayun, napagalitan ako. Kasi habang binabasa ko yung disclaimer na yun, tumatawa ako. Rinig na rinig. So, tinignan ako ng faculty member na sa akin na, "Shh, ba't ka tumatawa? Next time, Ayan. ikukulong. Dapat hindi ka nakakita ng ibang kaklase mo Kasi Nako. tumatawa ka Ayun lang, very babaw lang naman Oo. siya. Pero at that time, next time, wala na akong ganong project. Bawal ka na mag-VO. Hindi na, hindi Voice na over. binigyan. Oo. Oo, kasi natatawa ka Kaya pala. mabawal ako doon, bawal. Ikaw. Ayan, so bago sa akin, iano natin muna yung Facebook Live. I-recognize natin. Kanina nasa 16 viewers. Ay, naku,
pa rin naman. Oo. Let's look for the brighter side, Mm, diba? 16,000. Ay, grabe, oo. Ganting 16 million. Wow, thank you so much. Mm. Ayan, good afternoon po kay Ate Ana Leviste. Ayan, Ayan, binati niya tayo. Good afternoon po. Mm. Okay, hindi ko makita, hindi gumagana yung ano ko. Hindi gumagana. Oo. Hindi ko nga alam kung naglo-loading pa ba sa akin, Mm. pero yun ang so far na nakita ko. Ayan, so bilisan natin to, no? Meron pa tayong last 3 questions. Oo, madali na lang to. Oo. Kasi Embarrassing moment. Wala akong maalala ano yung embarrassing moment ko. Ayan, baka Ay, ayun, may naalala ko. Ayan, thank you sa paalala. Thank you sa paalala. Ito. Since pinatugtog. Ah. Kasi nga first time ko uminom. Sa college to Mga 2 years ago na to. Kasi nga nalaman namin disqualified kami. So like, celebrate na lang tayo. Tapos, birthday ko kinabukasan. So ginawa namin party kami nun. Tapos, heavy drinker, ganon. Light ano pala ako, like mababa drinker yung lang. tolerance Oo. ko. Sorry. Talagang uminom ako ng madami. Tapos pag uwi, tapos hindi ako makababa ng stairs. Meron kasing isang establishment dun sa Taft. Hindi pwedeng sabihin dito Pero yun nga, Oo. like from 3rd floor, inalalayan talaga nila ako pababa. Kasi nga like, tapos ang bigat-bigat ko pa, di ba? Sana all. Yan, sana all binuhat daw. Hindi nila ako binuhat, inalalayan. Inalalayan Oo. lang. Kasi nga talaga mahuhulog ako dun sa stairs. Kasi nga talagang, Ayun, yun lang. Ngayon, nalaman mo na hindi ka pwedeng uminom ng heavy. noo na madami. Oo. Diba? Diba? Yun embarrassing moment ko yun. Kasi nandun din yung crush ko. Ayun. Sino ba yung crush na yan? Shoutout mo siya. Hindi ko na siya crush. Shoutout mo lang kung di mo na crush, kung wala na talagang Hindi, ayoko. mahihain pala. Awkward. Hindi, pero yun nga, like, kung ano-ano pa mga pinagsasasabi ko nun. Ayan. So like, ang embarrassing. Kasi nga, sige. Since tapos nasabi mo kausap yan. ko pa siya, nakaganyan Ayun. kami. Since nasabi mo yan na embarrassing, ano yung biggest regret mo? Ay, Diyan din ba kasama nung pinahiya mo sarili mo sa harap ng crush mo? hindi. Ano? Wow, may iba pa. Hala, napaisip ako. Pwede ba ikaw muna? Actually, parang wala din akong maisip Actually, wala rin ako maisip na biggest regret. Kasi lahat naman fulfilling. Sige. Siguro ang biggest regret ko is sana nung junior high school, mas nag-venture out ako sa field oo. ng journalism. Hindi sana at least mas, alam mo yun, mas natututukan ko yung journalism. Maybe sana nakasali ako sa mga competition. Yun Oo. yung biggest regret ko. Actually, same din pala with you. Nung junior high, sana pala I get active sa mga Diba? organizations. Katulad, for example, student council. Mm-mm. Yan, sa media. Mga journalism organization Oo, ng kasi school. ang fulfilling lang niya na you get these achievements, may mga Yes. programs kayong Tsaka ginawa. parang at a very early age, may ganun Oo. ka ng achievement, diba? And speaking of, in a very early age, kaya nga maganda rin yung ng tayong mga kabataan, Gen Z. Kasi lalo-lalo na yung mga student leaders, yan, mga orgs, mga org officers. Kasi in limited resources, we get to pull an event. Diba? Like, hindi natin kailangan ng sobrang laking funds. Pero like, Ano talaga, alam mo yun, syempre hindi mawawala ang mga away sa section Diba? Parte ayan, yan ng tinawanan pag-grow. ka. Kaya nga Pero yun, pati naman yun ng growth ng isang tao, Oo. yung mga away-away na yan. Pero kasi, nakita ko yung growth namin as a section. From very immature na freshies, ngayon graduating na kami. And, wow, graduating! Oh my Wow! gosh! Pero, ayun, treasured experience ko yung I get to know them. And sila yung nakasama ko sa college life ko. Nice. Yun. Oo. Napakaganda naman yung experience Oo. naman. Ako kasi Uy, sana all. Ang funny ng soundtrack ko. Oo nga Sana magamit ulit yan pag nandito na si Oo. Jello. Di ba na Kuya Jello? Oo. Ayun, pa-party sila doon, no? Dapat ikaw din sumasayaw. Ayoko sumayaw. Ay, ikaw, treasured It's experience. embarrassing. Sandali, treasured experience. Siguro yung treasured experience ko is I get to be active sa mga organizations. Kasi kagaya ng sinabi ko kanina, di ba? Pag nasa organization ka, or student council, journalism, ang dami mong may experience ng mga bagay-bagay. Like,
paano mo mapupul yung isang event without resources. Makikipag-usap ka with people, di ba, to get sponsors, yung mga resources. So, Oo, kailangan napaka-fulfilling sponsors nun. no? For me, yung kahit ilang beses ako natalo, may na-disqualify pa, also I experienced triumphs din. So yun yung treasured experience, and I want to to contribute more dito sa local government natin, diba, sa society. As a responsible citizen, Oo. as a responsible Bacooreno. And dahil tinatawag na tayo at Ayan. overtime na tayo, ito na pinaka-last question. Oo, yan. Sige, ito Oo. yung pinakamahalagang Pinakamahalagang question to, since we are your new hosts Yes. of this new program. Ayan, anong... Pwede Gina. na. Sinabayan ko na. Sige, bilisan na Oo. natin kasi ang Bilisan daming natin. chismis. What made you say yes or take the initiative to be here sa Bacoor TV? Actually, nabanggit ko na siya kanina pa. Nag-audition na ako dito, Oo. October pa lang, October 2025. And now I do volunteer work here. And the reason why I said yes to this offer, it's because gusto ko talaga Mm-mm. na mag-serbisyo. Mm-mm. So, syempre, start muna tayo dito sa ating local government, sa ating mga kapwa Bacooreños. Kaya andito ako ngayon mag-host nyo. At mamaya, babalik din tayo. Babalik din kami mamaya. Wait lang. Ayan, very quick lang from me. What made me say yes dito sa initiative to be here at Bacoor TV is same with Hazel. To take initiative doon sa kabataan as the front line nitong pagdi-disperse ng information, since this is TV, and we're in the front line Ang dami rin nating ideas na pwedeng ma-contribute, to get people involved, lalong-lalo na yung mga kasing edad natin. So, ayun lang for me. It's really about public service for the city of Bacoor. Kasi nga, sabi ni Dr. Serizal, ang kabataan, Ang kabataan, ang pag-asa pag-asa ng ng bayan. So dahil overtime na tayo. sobrang overtime Oo, na. baka pagalitan na tayo. Kaya nga, eto na, Oo. magpapaalam So, na tayo. magpapaalam na po kami. So, magpapakilala po muna ulit kami. So, start with you. Muli ako po si Hazel Macarubo, ang inyong bagong unfiltered host. Yes. And ako naman po si Gabby De Guzman, ang inyong malaging makakasama every Wednesday para sa Unfiltered. So, abangan nyo po maya-maya lamang dahil susunod na ang Bacoor Bulletin. So, magandang hapon po sa ating lahat. At abangan niyo po muli kami next Wednesday dito Yes. lamang po sa Bacoor TV channel. Every 4 p.m. Yan. So, bye-bye everyone.